Kinben Book 5, Chapter 27. Kanya-kanya ng opinyon ng mga manonood dahil sa naging hatol ng referees sa nangyaring gulo sa game ng Blue Phoenix at Mangyans, lalo na ang mga players ng ibang team na nanonood ng laban. May pabor at mayroon ding parang hindi natuwa sa nangyari. Ejected ba naman sa laro ang ace player ng Calapan City? At parang ang bias daw ng pinataw dito na ejection. Kaso magpapatuloy pa rin ang game nang wala si Romero. Sabi na nga lang ni Henrik, nasa bench din si Mendez at dahil may lastimosa ang team ng Oxy ay baka mabaligtad pa ang score bago matapos ang quarter na ito. Dagdag pa nga ni Ramirez na napatingin din sa bench ng Calapan para pagmasdan si Mendez. Unexpected ang nangyari at baka hindi raw maging productive sa depensa ito sa oras na ipasok sa game. Isang foul na lang kasi at magpapahinga na rin ito sa laro dahil 4 na ang nakuha nito. Kung sa bagay, nandiyan pa naman si Mover na sigurado akong mag-a-adjust dahil isa rin naman siyang ace player ng dati niyang team. Winika pa nga ni Henrik sa sarili at makikita ngang nasa Oxy na ang bola sa pagpapatuloy ng laban. 67-71 ang score. At muli na namang nag-iingay ang fans ni Lastimosa, lalo na nang pasahan ito ni Gomez. Ikaw na ngayon ang bahala. Sambit pa nga ni Gomez na mabilis sa tumakbo para pahabulin si Suarez. Si Baro naman ay marahang ibinaba ang kanyang katawan at inabangan ng gagawin ni Lastimosa. Handang-handa na nga siyang bantayan ito, lalo pat kailangang may pumigil daw sa isang ito sa labang ito. Marahan namang humarap si Lastimosa na hawak ng 2 kamay ang bola. Ang isang paa nga lang nito ay gumagalaw at sa paggalaw noon ay pinakagat niya si Baro na napangiti agad dahil hindi ito basta napasunod. Seryosong pagbabantay? Sabi naman ni Kyle at doon ay tumalon ito bigla na agad na sinabayan ni Semeron. Napangiti si Lastimosa sa talon ni Semeron pero may kakayahan siyang ibali ang kanyang tira habang nasa ere. At ito ang nagpaseryoso sa mga manonood, lalo na ang mga teams na makakalaban niya. Paglapag nilang dalawa ay makikita nga rin na ang bola ay tumama muna sa board bago pumasok sa loob ng basket. 69-71 ang score matapos iyon at nagwala ang fans ni Lastimosa matapos iyon. Si Baro naman ay marahang napangiti dahil sa nangyari. Nagka-ideya raw siya sa pwede niyang gawin mamaya. Kaso, alam din naman ni Lastimosa na maiisip nito ito. Bumalik sa Calapan ng possession at si Suarez nga ay seryosong pinagmamasdan ang nag-aabang sa kanyang si Gomez. Kasabay nga rin ito ay napatingin siya kina Tristan at Baron. Si Mover naman ay nasa may kaliwa at hindi pa kumikilos. Nagpakiramdaman naman sina Gamboa at Gomez at ganoon na rin si Rayos na nasa small forward position ngayon. Si Tristan nga ay napaseryoso dahil si Lastimosa ang kanya naging katapat. Si Baro naman ay agad na tumakbo palapit kay Suarez at dito na nga ito nagbigay ng screen. Si Rayos at Gomez nga ay napaseryoso nang bumiglahan ng sabay na abante ang 2 katapat nila. Nang makita naman ito ni Gamboa ay agad siyang tumakbo kaso napabalik siya nang mapansing humahanap ng magandang pwesto si Flores. Hindi ko nga pala pwedeng iwanan ng isang ito. Wika niya sa sarili at dito nga makikita ang pag-atake ni Suarez habang nakasunod si Rayos. Si Baro naman ay sumimple ng dikit kay Gomez at isang pagtalikod ang ginawa niya rito. Humanda ka ngayon sa akin, sabi nga ni Semeron sa sarili at dinasik niya patras si Gomez na napaseryoso dahil kamunti ka na itong mawala ng balanse. Isang bounce pass naman ang ginawa ni Suarez at pagkasambot pa lang ni Baron ay agad na siyang umikot pa kaliwa. Diniinan niya ng braso ang kanyang katapat para hindi siya nito mahabol. Kaso, nang aatake na siya sa basket, ay doon naman lumitaw si Lastimosa na ikinangiti ni Semeron. Dito nga ay tumalon siya ng mataas palapit sa ring at ito ay upang dakdakan itong player na biglang sumikat na rito sa Palawan na si Lastimosa. Kaso, kaya kitang pigilan si Semeron. Sambit naman ni Kyle na nagawang tapalan si Semeron na kinaseryoso ng mga nasa bench ng Calapan. Naabutan niya pa rin si Kuya Baron kahit nakadikit dito si Kuya Tristan. Sabi nga ni Ricky sa isip. Kasalukuyan nga rin niyang nasa tabi noon ang na-eject na si Maki.
Maraming paraan niyang si Kyle sa mga gagawin sa loob ng court. Sabi naman ni Maki na napatingin kay Kyle na bigla na lang ding tumakbo papunta sa kanilang side nang makuha ni Gomez ang bolang tumapon. Dito na nga rin nakita ng marami ang bilis ng kilos ni Lastimosa. At nang makita ito ni Gomez, ay dito na kaagad niya naisip na ipasa ang bola. Pero hindi ito basta pinayagan ni Suarez na bigla na lang inagaw ang bola. Napaseryoso nga lang si Martin nang biglang iiwas ito ni Gomez mula sa kanya. Pinatalbog niya ito papunta sa likuran at pagkasalo ng dalawang kamay ni Vincent ay isang biglaang sidestep pa kanan ang kanyang isinunod. Isang behind the back crossover ang ginawa nito at nalampasan nga niya si Suarez na napalingon na lang. Pasa, sigaw naman ang dumating na si Gamboa. Kaso, nilampasan ito ni Agoncillo at ngayon nga ay biglang huminto si Vincent at tumalon para magpakawala ng tres. Sorry mga taga-Kalapan, kami na ngayon ang lamang. Bulalas niya sa isip at pinakawalan niya ang bola. Sa paglayo noon ay siya namang paglitaw ni Baro na itinodo na ang takbo para maabutan ito. Buong lakas niyang hinampas ang bola at nahagipan ito ang pisngi ni Gomez na ikinangiti pa nga ng nakaasul naman na larong ito. Hinihingal pa nga si Semeron sa kanyang paglapag at ang bola naman ay tumapon sa labas ng court. Sayang, hindi sa buong mukha tumama. Pasaring pa ni Baro na napasulyap naman kay Lastimosa. Naalala nga rin niya ang ginawa nitong block at pagpunto sa kanya kanina. Kailangan daw na makabawi siya rito. Matapos ang defensive stop na iyon ng Kalapan ay bumalik pa rin sa oksi ang bola at pagkasambot ni Gomez ay isang biglaang bounce pass ang kanyang ginawa papunta sa kanyang kanan. Lumitaw nga roon si Lastimosa at paghawak nito sa bola ay sinalubong siya ng isang double team defense mula kina Flores at Semeron. Kailangan mo ako rito, Baron, sabi nga ni Flores at napangiti naman si Lastimosa nang mangyari iyon. Binigla nga niya ang dalawa ng abante na sabay na napasunod. Kasabay nga noon ay ang biglang pagtalbog ng bola sa pagitan ng mga binti ni Kyle at dito na nga siya tumalon paatras. Nahuli ng ilang segundo si Baron at mover bago tumalon. At ngayon nga ay makikita ang magandang espasyo na nalikha ni Lastimosa. Isa nga rin sa kanyang kakayahan na yung mag-create ng tira sa kahit saan. Isa itong abilidad ng mga magagaling na player. At isa na nga siya rito. Hinalit ng bola ang basket at nagwala ang kanyang fans matapos ang swabing fade away na iyon. Dalawa na ang bumantay sa kanya kaso walang nagawa ang mga ito sa biglaang moves na kanyang pinamalas. Paatras nga na lumayo si Lastimosa at napasulya pa siya sa bench ng Kalapan at napatingin kay Maki. Mukhang mapapanood mo kung paano namin talunin ang team mo. Sambit niya at bumigla nga siya ng takbo nang makita niya ang pagsalisi ni Suarez. Ibinato nga kaagad ni Magbuo ang bola papunta roon at napahinto na lang si Martin sa pag-aakalang makakanakaw na sila ng play after ng puntos na iyon ng Oxy. Ang bilis, sabi ni Martin na napaatras sa depensa ni Lastimosa na parang isang malaking pader na humarang sa kanya. Dito nga ay agad siyang napatingin sa mga paparating niyang kasama. Pero ang ginawa rin niyang iyon ang nagpaupo sa kanya nang persahang inagaw ni Lastimosa ang bola mula sa mga kamay niya. Nagwala nga muli ang mga manonood at sa paghabol ni Navarro at Tristan dito ay isang extra pass naman ang ginawa ni Lastimosa. Sinambot nga ni Rayos ang bola at pagkatapos ay huminto ito sa may 3-point territory. Nagpakawala nga ng 3 si Rayos at doon naman nagwala ang mga players nila sa bench nang pumasok iyon. Boom! Bulalas pa nga ni Rayos na lumingon pa sa mga naka-asul na pipigilan sana siya. Ito nga ay si Flores na napakuyom na lang nang makita niyang nilabasan siya ng mapang-asar na dila ng manlalarong si Rayos. Lamang na nga ang Oxy matapos ang tras na iyon at si Coach Isaiah ay napakuyom na lang dahil lalong bumilis ang galawan ng kalaban matapos ang mga nangyari kanina. Nice pass, Kyle. Bulalas pa nga ni Rayos at isang apiran pa ang ginawa nila ni Lastimosa. Makikita nga ring nakipagbungguan ng katawan ito kina Gomez at Gamboa. Ayos ba Isaiah ang 6-man ko? Magaling din pumuntos ang isang iyan at mabilis. Wika ni Coach Barcibal na makikitang tawang-tawa dahil nasa kanila na raw ang momentum ng laban. Napahinga naman ng malalim si Mover
dahil sa mga nangyari. Parang outplayed sila ng kalaban at wala silang maisagot dito basta. Si Baron nga ay napakuyom na lang dahil ang kagustuhan nilang turuan ng leksyon ang mga kalaban nila dahil sa nangyari kanina ay parang hindi niya magawa dahil sa bilisang play na pinapamahalas ng mga ito. Wala yata akong magawa sa game na ito. Sabi na nga lang ni Marlon na nagiging parang wala sa laban dahil sa bilisang plays na ginagawa ng mga kasama niya at ng kalaban. 1 minuto na nga lang natitira at matatapos na ang ikatlong quarter. Habang pinapatalbog nga ni Martin ang bola ay agad na siyang nilapitan ni Gomez na agresibong pagbabantay kaagad ang ginawa. Isang pagkakamali lang daw niya ay siguradong maaagawan siya. Huwag kayong magmadali, sigaw naman ni Coach Cervantes. Dikitan ninyo ang kalaban. Huwag kayong basta magbigay ng easy plays. Depensa, sigaw naman ni Coach Barcibal na sinundan pa ng pagsigaw ng mga katabi nitong mga players. Defense! 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 Maging ang mga fans ni Kyle Lastimosa ay hindi na rin natahimik sa mga nangyayari. Dahil daw sa fans sila ni Kyrie, ay fans na rin daw sila ni Kyle at ngayon nga ay gusto raw nilang iparamdam ang mainit nilang suporta para rito. Sa akin Martin, bulalas naman ni Marlon Magbuo na makikitang nakasandal na kay Lanete. Hindi pwedeng wala akong magawa. Oo na mga kalaban pagdating sa mga mabibilis na player, pero may dapat din akong gawin. Ngayon ko lang naisip na mas magaling pa pala sina Jeric Salonga kung ikukumpara rito sa katapat kong sentro. Wika nga ni Marlon sa sarili at sa pagsambot niya sa bola ay gumalaw bigla ang kanyang kaliwang balikat para pasunurin ang kanyang katapat. Napasunod naman sila Nete at dito na nga napangiti si Magbuo nang bumigla siya ng pagkanan at tumalon para ilagay ang bola sa basket. Isang malapitang hook shot iyon. Kaso bago pa man bumitaw ang bola sa kanyang mga kamay ay nagwala naman ang karamihan sa mga manonood nang ang play na iyon ng sentro ng Kalapan ay nabigo dahil sa paglitaw ni Lastimosa. Alam ko mangyayari iyan. Sambit nga ni Kyle na buong lakas na hinampas ang bolang nasa palad ni Magbuo. Epektibong araw ang mga research sa ginawa niya kaya may ideya na siya sa mga kakayahan ng kalaban nila ngayon. Nanood din siya ng mga games ng bawat team dito, lalo na yung mga players na nakita niyang pwedeng maging threat sa kanila. Tumapon nga ang bola papunta sa likuran ni Marlon Magbuo pero dito na nga lumitaw si Mover para isalba ang nangyaring iyon. Hinarangan nga kaagad siya ni Gamboa at dito na nga sumeryoso si Flores. Hindi pwedeng ganito ang mangyari, sabi ni Flores sa sarili at sa paggalaw ng kanyang isang paa ay isang talon agad ang kanyang pinakawalan na mabilis namang kinagat ni Gamboa. Sorry, hindi pa ako tumatalon, sabi nga ni Mover na mabilis na lumayo at doon pa lang siya tumalon. Ititira na niya ang bola bago pa man daw maubos ang kanilang shot clock. Umangat na ang bola sa ere at umarko ito papunta sa butas ng basket. Bumalik naman nga ang bola sa Oxy team after noon at pagkasambot ni Gomez ay nabigla na lang siya ng harangan siya ni na Flores at Suarez. Isa kaagad double team defense ang ginawa ng Kalapan sa pagsisimula pa lang ng possession ng kalaban. Napaseryoso nga si Gomez at agad nga siyang tumalon para ipasa ang bola kay Lastimosa na paparating. Kaso sa paglampas ng bola ay siya naman pagharang ng palad ni Magbuo na ikinaseryoso ng mga nakaputi ng jersey. Humakbang si Magbuo palapit sa basket. Yumuko na siya para tumalon at dito na nga rin napasabay ng talon si Lastimosa. Isang fake, sambit nga ni Lastimosa na napaseryoso na lang nang doon palang tumalon si Marlon Magbuo at para raw siyang nadaanan ng isang malakas na tao. Doon na nga rin napaseryoso ang lahat nang gamit ang mataas na kanang kamay ni Magbuo ay buong lakas niyang idinakdak ang bola papunta sa basket. Si Lastimosa nga na sumabay ay napaseryoso na lang nang mangyari ang dunk na iyon ni Magbuo. Malakas ang pagkakabangga sa kanya na naging dahilan upang mapaupo siya sa sahig. Nakita ninyo iyon? Dinakdakan noong si Magbuo si Lastimosa, sabi nga ng isang lalaki sa mga katropa nito. Natuwa nga sila dahil si Lastimosa ay nakalasap na rin daw na nakakahiyang play sa loob ng court. Hindi sila naiirita sa player pero naiinis daw sila dahil halos mga babae ang nag-cheer kay Kyle. Malakas nga sa ilalim ang isang ito, sabi nga ni Lastimosa sa sarili
at pasimple na nga lang siyang napangiti ng pagmasdan pa siya ni Magbuo. Nabigyan pa nga si Lastimosa ng foul at ngayon nga ay makikita na si Magbuo sa may free throw area para sa bonus shot. Pinakawala na nga niya ang bola, kaso nagmintis nga lang ang tira niyang iyon at mula sa ilalim ay lumitaw si Lastimosa para sa rebound. Kasabay ng pagkuha niya sa bola ay ang agad niyang pagkalma. 20 segundo na lang ang natitira sa ikatlong quarter. At dito na nga lang napangiti si Lastimosa na biglang pinaglalampasan ang mga nakaharang sa kanyang mga kalaban. Mabilis ang kanyang naging pagtakbo at bilis ang crossovers ang kanyang ginawa na ikinalunok ng mga manonood. Huling 10 segundo na nga lang at nakay Lastimosa pa rin ang bola. Kasalukuyan nga siyang hinarangan ni Cimarron at sa paghakbang niya ay doon na rin siya napangiti dahil nang lumapit ang kanyang defender ay doon na siya naglaho sa harapan nito. Napalingon na nga lang si Baron sa umiwan sa kanyang si Lastimosa. Ang bilis nga noon at nagtayuan na ang mga manonood dahil sa natitirang segundo ng quarter ay tumalo na nga si Lastimosa papunta sa basket. Sina Magbuo at Agoncillo naman ay tumalon para hindi ito makapuntos. Mula naman sa likuran ng dalawa ay naroon si Mover na naghihintay ng posibleng reverse layup mula kay Lastimosa. Iniisip ba ninyong mapipigilan ninyo ang gagawin ko? Sambit naman ni Kyle sa sarili at nagdilim ang paningin niya nang dumereso na siya sa katawan ni Agoncillo at Magbuo. Doon na nga nayanig ang board ng ring at makikita nga ang pagbiti ni Lastimosa na napangiti na lang nang makitang bulagta sa ibaba sina Agoncillo at Magbuo. Sa pagtunog nga ng buzzer ay doon na rin nagawa ni Lastimosa ang isang buzzer beater dunk. Paglapag nga niya sa harapan ng dalawang sumabay sa kanya ay agad niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamao at naglakad. Dito na nga rin nagwala ang kanyang mga fans at sinabi nga niya na sila ang mananalo sa game na ito. Natapos ang ikatlong quarter sa score na 76-75 at nasa Occidental Mindoro Mangyans ang kalamangan.